No? Na maging ilaw tayo, na magiging asin tayo sa mundo. That is the will of God. Na minsan, God try to discipline us in order na magising tayo. Amen. So, it will keep our life in the will of God. That's why we need self-correction. Number one, it will, sabi niya dito, it will keep us out of ignorance. Pangalawa, it will keep us being prosperous. Isa sa mga natutunan ko po dito, no, sa paglakad ko sa Panginoon. Dati, ang hirap ibigay. But salamat sa Lord. Ngayon, even my wife, no, he is amazed for what God do to us. 2012 pa akong nag-abroad. Ngayon, 2024 na. For how many years akong nag-abroad? Ngayon lang ako nakapagsimula na makapag-invest sa Pilipinas when I was a Christian. 2012. God gave me the wisdom. God gave me the idea. Kasi yan yung binibigay niya dun sa pagbibigay mo. Kay yung pagiging prosperous natin, no? It's not about the money. It's about our hearts. Hindi interesado si Lord sa kung anong real meron ka. Interesado si Lord sa puso. Hindi ka tinuturuan dun sa kung anong meron ka. Tinuturuan ka sa puso mo na ituwid. Kasi sabi nga kanina, a lot of people, even Christians, is a lovers of money. The Lord wants us to prosper. At sa pangatlo, sabi niya, it will keep our life in the will of God. Pag dinidisiplina tayo mga kapatid, pinapanatili tayo ng Diyos sa Kanyang will. Kaya, pag hindi yung pagdidisiplina natin, minsan, question natin, no? Balikan po natin na ang lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay natin, kapamaraanan ng Lord yan. Para mag-grow ka. Para mag-grow tayo. Sabi nga, ang process natin ay continuous habang nabubuhay tayo. Hindi ibig sabihin, pastor ka. Hindi pwede sabihin, leader ka. Hindi pwede sabihin na matagal ka na sa church. Didisiplinahin ka pa rin ng Lord. Kasi as long na hindi ka makahakbang doon sa pagdidisiplina ng Lord, hindi ka dyan makakaalis. Tandaan nyo yan. Hindi ka makakaalis doon sa part na kung saan ay may tinuturo si Lord sa'yo. Anong tinuturo ng Panginoon sa buhay mo ngayon? Anong nais ng Lord na pahakbangan niya sa'yo? Kapatid, if hindi mo yan mahakbangan, manatili ka dyan. The result of our growth depends on our response. Sometimes this response includes that discipline. What are the steps of self-correction? What are the steps of self-correction? First, sabi dito, recognize our mistake. Diba sabi kanina, sino bang gustong lumago dito? Maraming nagsabi, amen. Mas malakas yung kababaihan kanina. Tapos mas lumakas yung kalalakihan. Ngayon, ang pangalawa kong tanong, sinong gusto na magpakorek ni Lord sa oras na ito? Ayun. Yung amen na yun, rinig ni Lord yun.
Rinig ni Lord yun. Tingnan natin. If ikukurik ka ni Lord, kung gusto mo ba. Kaya nga, kung gusto mong magbago ang buhay natin, kung gusto nating mag-grow spiritual, then we must love correction. Kaso nga lang, nagtatampo. May matampuin pa ba dito? Sana wala na. Sana wala na. Kasi pag wala nang matampuhin sa church, it means nag-grow, nagmamature ang bawat membro. At pag walang matampuhin, walang nababawas, walang nawawala, walang lumilipat ng church. Kasi we love correction because we want to grow spiritually. Sabi nga ang ating ama nga sa pisikal, dinidisiplina nga tayo dahil mahal niya tayo. Paano pa ang ating Diyos? I pray nga bawat salita ng Lord sa gabing ito, sa umagang ito, ay maging isang malaking substance na ma-receive natin. Recognize our mistakes. Ito yung steps to self-correction. Sabi ni dito sa 2 Samuel 12:13, sabi niya, Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, Yes, but the Lord has forgiven you. You won't die for this sin. Ang nangyari kasi dito mga kapatid, i-elaborate ko na lang si David ay nagkasala siya sa asawa ni, sino yon? Uriah. Yung sundalo niya na may asawa na si Bathsheba. Kasi naliligo doon. Si David pumunta sa taas. Ngayon, sa tiris. Ngayon, nakita niya si Bathsheba. Bathsheba? Ngayon, nung nakita niya si Bathsheba, siguro nagandahan siya. Kasi king siya eh. Ngayon, nakuha yung interest niya. Kaso nga lang merong asawa. Ngayon, pinagka-interesan niya ito. Kaya, ang nangyari, di ba, pinapatay niya si Uriah, nilagay niya sa harap. Ngayon, itong si Nathan naman, lumapit kay David. Sabi niya, King David, may kwento ako sa iyo. Ganda tong kwento na to. May isang mayaman at isang mahirap. Yung isang mayaman, maraming tupa. Yung mayaman, nag-iisa lang. At ito'y mahal na mahal niya. Even sa pagtulog, kasama nila. Ngunit yung mayaman ay nagkaroon ng bisita. Ngayon, nung nagkaroon ng bisita, ipinakatay niya yung tupa dun sa yung tupa ng mahirap. Ngayon, napakasama. Sabi ni David, ang sama-sama ng ginawa ng mayaman na yon. Dapat patayin siya. Dapat parusahan siya. Pero sabi ni Nathan, ikaw yun. Ikaw yun, David. Kaya sinabi dyan ni David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Hindi niya na sinisi si Bathsheba. Ba't ka kasi naligo dyan sa labas? Oo. Inamin niya. Kaya nga, he recognized his mistake. Isa sa mga problema po, even Christians, Kristiyano naman tayo dito lahat sa loob. We did not recognize our mistake. Kung ito'y pwede nating pagtakban, pinagtatakpan natin ito. Hindi ka makakalaya, kapatid, if hindi mo aaminin na ika'y nagkasala. Meron at meron tayo. Meron tayong nagagawa na hindi
kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, even sa ating kapwa. And today, God is inviting you to repent. Do not harden your heart. This is a chance and opportunity na tayo po ay makalaya. Like David, he recognized his mistake. Hindi na dadami pa, hindi na maraming madadamay pa. If we recognize our mistake. Number 2, the steps of self-correction is to acknowledge our mistake. Kanina, ang sabi kanina is recognize. I-recognize natin na tayo ay nagkasala. Pangalawa is to acknowledge. Tanggapin. Tanggapin natin na tayo ay nagkasala. Sabi diyan sa Psalms 51:3, Puray, sabi ni David, acknowledge my transgression and my sin is always before me. My sin is always before me. David acknowledged his mistake. Ano nga yung una kanina? David recognized his mistake. Pangalawa, he acknowledged his mistake. Ngayon, acknowledging our mistake is not only knowing that we made it. Acknowledging our mistake is not only knowing that we made it, but also admitting that we made it. Nakuha nyo? Sabi niya, acknowledging our mistake is not only knowing that we made it, but also admitting that we made it. Hindi lamang ito alam natin na nagawa natin, ngunit aminin natin na tayo ay nakagawa ng mali. Pwede kong sabihin na pwede niyang sabihin na alam mo na ikay nagkasala, pero hindi mo naman inaamin to doon sa taong na kung saan doon ka nagkasala. All sins can be forgiven, but one sin cannot be forgiven. Lahat ng kasalanan napapatawad, pero only one sin cannot be forgiven. Ano ito? This sin that is not admitted. Kung anong kasalanan na hindi mo inaamin. Sabi nga, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive all. Paano ka papatawarin ng Lord if hindi mo naman nire-recognize, if hindi mo naman ito ina-acknowledge, hindi mo tinatanggap na ikay nagkasala? You know why it's so hard to examine ourselves? And it's so hard na magkaroon tayo ng self-correction? Because of pride and self-righteousness. We look ourselves righteous. Akala natin ay nagsisimba naman ako. Dumadalo naman ako sa Bible study. Kung babasahin po natin 1 John 1:8-9, yan yung sinasabi ko kanina. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Sa 8. Kung hindi tayo sabihin natin hindi ako nagkakasala, you deceive. You are fooling yourself. And the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. May dalawa po akong hinighlight dyan. Forgiveness and cleansing. Please, I want your ears and heart right now. Forgiveness
takes care of the act that we do. Cleansing takes care of the cost. Anong ibig sabihin yan, Brad? Takes care of the act that we do. God can forgive anything. He can forgive us anything if we confess. It's an act that we do to the Lord. He cannot forgive you if you will not act to confess to God. Kung hindi ka lalapit sa Panginoon, di ba lahat tayo dito, bago tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, we confess our sins to God. Di ba, sinner's prayer, inaamin natin na tayo ay makasalanan, na tayo ay nagkasala. That's why we receive forgiveness. Now, what is cleansing? Cleansing takes care of the cost. That's why church is here. That's why you came here. Because cleansing is the process that happens in church. Church used by God to minister to us by His Word. If we hear the Word of God, even right now, we have the realization to act to God, to come to the Lord, to ask forgiveness. And it is a process. And it will cost you a lot. Why? You will drop your pride. You will drop your pride. Idadrop mo yung pagiging pride mo, yung ma-pride na puso. A lot of Christian today, when they make mistake, they run away from the church. A lot of Christian, if they got mistake, sila'y nagkakamalit, nagkakasala, what is their option? They run away from the church. That's why they did not receive the cleansing process. Try to receive that revelation. That every time you got mistake, instead of run away from the church, come. Come. What is your situation right now? God is inviting you because He wants to cleanse you. Ang tao ay walang magagawa, but ang Diyos ay may magagawin sa iyo. Even right now. Sabi diyan, it is easy for them to change church that to change their life. Huh? It is easy for a lot of Christians to change church that to change their life. Marami ang mas gustong magpalit ng church, pumunta sa iba, than to change their life. Because they don't like correction. Oo, magagamit sila doon. Pero hindi naman alam kung ano yung ginawa nila. Sabi nga kanina, as long na hindi ka magpapakorek, as long na hindi ka hindi ka ayaw mo na pagsabihan ka, hindi ka makakawala sa sitwasyon mo na yan. And still, para kang grasshopper, talon ng talon. You will never grow. Bunutin ka dito, lipat ka na naman doon. That's why cleansing happens in church. And I encountered that one. Naranasan ko yan. Ilang beses. Lalo na nung bago pa ako. And even right now, when God minister
I receive something. Yung mga bagay na kung saan tinatapyas ng Lord sa akin. Kaya the reason na pumupunta tayo dito is we want cleansing. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, ano nga yung una? Sabi dito, first is to recognize. Last na po ito. Recognize our mistake. Pangalawa po is acknowledge our mistake. Ang pangatlo po is repent to our mistake. Repent to our mistake. Sabi dito, Luke 5:32, I have come to call not those who think that they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Repentance is free. All you have to do is to pay sa sarili mo. Ano yung payment na yun? To move forward. To respond. That is just only your payment. But repentance is free. Are we willing na magpakorek kay Lord? Yes, Lord. Gusto ba nating lumago? Yes, Lord. But still, it is normal to make mistake. But it is abnormal if we will not learn from it. Normal lang na magkamali. Ako nagkakamali pa rin ako. Lahat tayo nagkakamali pa rin. Pero, kung hindi tayo natututo doon sa pagkakamali natin, may mali po doon. Kaya nga, ang bawat Kristiyano, paakyat ng paakyat. Hindi yung paakyat, pababa, paakyat, pababa. Kasi bakit? Hindi sila natututo doon sa karanasan nila. Hindi nila nakukuha yung bagay na itinuturo ng Lord. Bakit? Kulang sa self-examination and self-correction. Sabi dito, repent to our mistake. Repentance is not about being sad that we sin, but a choice to turn away from sin. Repentance is not about being sad, feeling sad, pero wala namang nagbago sa buhay niya. Umiyak, naglupasay, pero paglabas ganun pa rin. Kaya nga, it's not about being sad. It's about a choice. A choice to turn away from sin. So, tatlo po yung natin, step to self-correction. One is to recognize our mistake. Pangalawa, acknowledge our mistake. Ang pangatlo, repent to our mistake. Ano yung mga bagay na nagawa natin sa harapan ng Lord? Ano yung mga pagkakamali natin na kung saan we acknowledge already, we recognize already, and the last one is, are you willing to repent on it? Willing po ba tayong mag-repent sa mga bagay na yun? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan natin, but God knows. Siya lamang nakakaalam kung ano ang meron ka. Gusto mo ng kalayaan? Repent. It's not about crying. It's not about feeling sad. But it's a choice to turn back from sin. It's a realization. It's a change, a kind of change heart. A change of direction.
from sin, then turning back to God. That is repentance. Kung nakikita mo, kung nakikita natin ang iyong sitwasyon na nahihirapan ka ngayon, when you turn from sin and come to God, He will bless you. Before I end, sa mga naririnig at natutunan natin ngayon, the importance of self-correction, and we learn the steps already. Assuming if God will give another life to live, assuming if God will give another life to live, if bibigyan ka ng Diyos ng isang panibagong buhay, the question is, will you make the same mistake from the past? Assuming if God will give another life to live, will you make the same mistake from the past? Habang pinagnilay-nilayan ko mineditate ko tong mensahe na ito, nasabi ko sa sarili ko, mga kapatid, na kung nakilala ko ang Lord noon pa, ay hindi na sana naranasan ko yung mga bagay na hindi kaya-aya. Ang daming nagulong buhay, ang daming mga sitwasyon na even ikaw ay mandidiri ka. Sabi ko, sana ay noon pa ako nakakilala. Noon ko pa na-encounter ang lahat ng ito. Hindi ko naman in-expect na tumayo dito ngayon. Pumunta lang ako ng Saudi para magtrabaho. Pero tinawag ako ng Diyos nang magpahayag ng kanyang mga salita. And I know, ang Diyos ay tinawag ka rin. Walang nag-expect na tayo ay makakilala. Yung buhay ko dati, basura. Siguro mabait pa kayo. Hindi ko na ma-elaborate lahat. Nakakaalam lang noon mga kapatid ko at barkada ko. But someone else invited me to the church. Alam mo, nung in-invite ako nila Brother Bernard at Brother Noah, when I have encountered to the Lord, sabi ko, Lord, kaya mo bang linisin ang buhay na ito? Kasi sobrang dumi. Pero walang imposible pala sa Panginoon. Hinugasan niya ako yung sinasabi sa Isaiah, na sobrang puti, para kang tela na sobrang puti. But before that encounter, ang una kong nakita ay kung gaano ako karumi sa harapan ng Lord. Na even anong gawin kong kabutihan, even anong paglilinis ko sa buhay ko, ay wala talagang mangyari. I try to make a lot of every end of the year na sinusulat mo, resolution, but nothing's happened. It's just end for 1 week. And then, bumabalik na naman sa dati. God is so good na kung saan ay inaabot niya ang ating mga kalagayan. Kaya sa tanghali na ito, tayo ay magpapasalamat through prayer sa ating Panginoon. I know na this moment of your life, for how many years, na iningatan ka ng Diyos, binago ka ng Panginoon, that your life is never be the same again like before. Hindi na tulad dati
Your life now has a direction. Your life now has a purpose. And your life now has a message. Kaya nga, yung sinasabing God is so good, buhay na buhay yan sa akin. Because I know that word. Kasi naranasan ko yan lahat. And I know and I believe that everyone here, God is so good. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Sa pagkakataon na ito, sa lahat ng ating mga narinig na salita ng Diyos, it is an invitation for us to recognize what kind of mistake that you have done and to acknowledge it. This moment, the Lord is inviting you to repent. This is just not, hindi lamang ito normal na gawain, normal na Friday. This is a moment na dapat hindi po natin ma-miss. Dahil kung ito'y mamimiss natin, sayang. Try to examine ourselves. Examine natin ang ating mga sarili. Hindi ito kung saan ay sobrang tagal na natin dito. Hindi ito patungkol kung saan ay leader na tayo. Hindi ito patungkol na kung saan ay pastor na tayo. Lahat tayo ay nagkakamali sa iba't ibang sitwasyon at pagkakataon sa Panginoon. At ang tanging nakakaalam lamang niyan ay ang Diyos at ikaw. Sabi sa kanyang salita, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive everything. Kaya nga, try to examine ourselves. Examine ourselves, mga kapatid. We are facing Lord, the God that we serve right now. Tayo ay humaharap sa Kanya, sa Kanyang harapan. It is very simple to act, Lord, forgive me. Talk to God. Kausapin mo ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang kalagayan mo ngayon, God wants to set you free. But it's about your response. Ano po ba yung response mo? Ikaw ba ay lalapit sa Lord? O ikaw ay lalayo sa Panginoon? This place is a cleansing place of the Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat o Diyos for your message right now. Salamat o God sa ipinagkatiwala niyo pong mensahe ngayon, Panginoon. That this word will be alive in our life, O God. That this word will be a rhema word in our life. That we will not go out in this room na hindi po kami nalinis, O God. Ano man, O Diyos, nakikita niyo po, Lord, ang aming mga kahinaan, ang aming mga transgression, O God, ang aming mga pagkakamali, ang aming mga ginagawa, O Diyos, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Banal na Espiritu, kayo po, O Diyos, ang sumalaksik sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami, O God, ng puso na kung saan willing, Lord, na magpakumbaba sa inyong harapan. That we know in ourselves, O God, that we will not grow as long, Lord, that we hold this kind of sin. Panginoon, as you said, that you will forgive us. That's why, O God, we give unto you, O Lord. As we start, O Diyos, that we come here
asking for comfort, O God, asking for rest, asking for deliverance, Lord, asking for forgiveness. That's why, O God, with your grace and mercy, we want that, Lord, right now. Anuman, Panginoon, na mga bagay, O Diyos, sa sandali na ito, Lord, help us to set us free, na kami po'y makalaya po dito. Help us, Lord, na kung saan mag-grow kami spiritually, na hindi po kami magiging stagnant, na magamit po kami, Lord, mightily sa iyong kaharian. Dahil ito lamang, O Diyos, ang aming pasasalamat sa iyo. Ito lamang, Lord, ang aming pinanghahawakan bilang sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Na inahon niyo po kami, Lord, mula sa kadiliman at nilagay niyo po kami sa kaliwanagan. Kaya, Panginoon, put in our hearts na ang mga buhay na ito, Panginoon, ay magamit niyo po, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian, na hindi na po kami magiging tulad ng dati. Sino man ang kinakausap ng Diyos sa tanghaling ito, you have the privilege to confess your sin. You have the privilege to ask forgiveness to the Lord. Huwag niyo pong hayaan ang pagkakataon na ito at ang sandali na ito na kung saan ay lalampas ang pangungusap ng Lord sa buhay mo. Hallelujah. Kung ikaw man ay may hinanakit sa kapatid, ikaw man ay may hinanakit sa pastor, then ask forgiveness. Para may kalayaan ka na magpuri sa Diyos. Para may kalayaan ka na umawit sa Panginoon. Because sin hinders us even to our worship. Kaya Lord, nakikita niyo po ang bawat puso ng bawat isa. Even, O God, sa mga tao, O Lord, na kinakausap niyo. That wala pang relasyon sa inyo, Lord. I pray na pagbuksan niyo po ang kanilang isipan, kanilang kaunawaan, O God, na walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao, maliban ang Diyos na namatay at muling nabuhay. Panginoong Hesus, I pray for miracles right now. I declare healing, Lord. I declare, O God, freedom. I declare, Lord, provision and blessings upon blessings sa bawat isa. I declare it, O Lord, restoration of their spiritual na ma-restore, O God. And this is the power of the Holy Spirit. Kaya, Panginoon, muli, itinataas namin ang lahat ng ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, pakikisat patnubay ng banal na Espiritu. Amen and amen. Tayo po ay maupo. Sabi ko nga kanina, ibibigay ko ito eh. Ito ay remembrance, ano? Bibigay ko ito kay Brad Marley at saka kay Sister. Tingnan nyo nga po muna kung ano po yung magiging reaction